Parmer Coser, another review, game winner ang Browning, survival knife. Another review for this video, game winner, and then Browning. Bago pa man ang lahat, dumapo tayo sa ating shoutout. Gusto Rachel, Mary Velasco, Edilhas Vlog, Josper TV, Native Channel, Bisayang Niwang. Guys, dito tayo para panibagong review natin. Unahin natin ang ating Browning. Ito yung ating Browning. This is a solid stainless. Napakatalas din ito, guys. Tingnan natin yung karton. Karton to, guys, oh. Solid stainless. Browning. Base ba, guys? Pabaliktad kasi naka front camera. Browning to siya. May tatak siya, oh. At saka yung ating game winner. Game winner. Medyo mahaba to siya, guys, compared nitong ating Browning. Itong ating game winner ay talaga mahaba siya. Nasa 4 inches ang haba ng kanyang blade. Itong ating Browning ay 3 inches lang siya. Ito siya ay napakahaba niya. This is only a foldable knife. Survival knife din to siya para sa adventure or everyday concealed carry. Pwede to siya. Ito, gano'n din siya. Single knife lang din siya. Foldable knife. Solid stainless. Yung ating Browning. Itong ating game winner, medyo talo siya sa sharp. Pero matalas pa rin siya. Kasi imagine, ito ay karton. Kaya pa rin niya. But compared dito, ito ay very super sharp. Naalala nyo guys, napanood nyo ba yung video doon sa Panglao Bohol? Yung ating isang rider na hindi nakilala, porkit dugyutin lang, isang mag-uuma ay minaltrato sa pag-aresto ng ating mga LTO doon. Yung nagsasabi na Parmer lagi ko sir, Parmer lagi ko sir. Galing doon sa kabilang side ng kalsada, bumaba ng kanyang motor, tumawid sa kabila. Dahil nakita niya yung mga kapwa niya mag-uuma, farmers, yung motor nila ay kinumpiska ng LTO, isinakay doon sa pick-up ng LTO. Dahil nga siya ay may pusong tao, maawain, bumaba siya, kinausap sana yung LTO. Baka pwede pagbigyan na nila yung mga motoristang dumadaan papunta ng Bukid or Manila. Dahil di naman pupunta raw ng siyudad. Although trabaho ng LTO yun. Pinapatubad lang nila din ang trabaho nila. Pero yung ganon, nakita ko doon kay Bert, wala siyang insisting against the law. Nung nakikiusap siya sa LTO, ayaw siya pagbigyan na tungkol doon sana sa pakiusap sana doon sa mga kinakargang motor na pagmamayari ng mga farmers na wag na sanang ikarga, pagbigyan dahil pupunta lang naman sana yon sa mga uban nila. Hindi siya pinagbigyan, pabalik na sana siya sa kanyang motor. Habang pabalik siya, nakitaan siya na may suksok siyang kutsilyo. Alam nyo bakit may suksok siyang kutsilyo? Papunta yon doon sa kanyang bukirin, sa kanyang uma. Dahil yun ay, tao na yon ay isang talagang legit farmer. Sabihin natin may violation yon si Bert. May violation dahil nagkikiray siya nung night. Pero hindi ganoon ang pagtrato na tinihaya nila doon sa taas ng motor. Nakaalam mo, nagkakatay sila ng baboy. At inaakma saksakin ng isang enforcer ng LTO para silang nagkakatay ng baboy doon. Shout out sa inyo dyan, LTO.
ng Panglao-Bohol. Huwag ganon ang trato nyo, baka magkamali kayo ng tao. At ito nga, nagkamali kayo. Yung taong minaltrato nyo, akala nyo dugyutin lang, taong hampas lupa, taong grasa. Di nyo alam yung tao na yon, mas mayaman pa yon sa inyo. At ang yaman nila, ang pera nila talagang legit, pinaghirapan nila. Alam nyo bakit? Legit farmer yon, hindi yung tulad sa inyo na nagnanakaw dyan sa gitna ng kalsada. Para kayo mga holdapper dyan sa gitna ng kalsada, pira-pira ang labanan ninyo. Yon ang totoo. Sorry no, hindi ko naman linalahat, pero yon common ang ginagawa ng mga LTO na yan. Pinipirahan, money license ang ginagawa ng LTO ng mga yan. Kahit saan, Luzon, Visayas, Mindanao, yan ang gawain ng LTO. Nakakabwisit kayo eh. May violation yung tao, dapat hindi ginanon nyo. Tumawag kayo ng pulis, nagpa-assist kayo. Hindi nyo binaboy yung tao. Tinihaya nyo doon sa motor, inaakma nyong saksakin. Ibinaba nyo ng motor, tinutuhod nyo na yung tagiliran, tinutupi nyo pa yung kamay, halos na mabali. Nagsasabi yung tao, farmer lagi ko sir. Farmer ko sir. Sinabi nyo pa, tinanong, bakit ka nagdadala ng kutsilyo? Nganong naman kayo dalang kutsilyo? Anong sagot sa inyo? Farmer lagi sir, ibig sabihin, mag-uuma ako sir. Natural may dala siyang kutsilyo. Nagkataon lang nung time na yon, dumaan siya ng area na yon kung saan kayo nagkakandak ng inspection. Nakadaan siya dyan dahil papunta siya doon sa kanyang sa kanyang farm. At nakikiusap sana sa inyo, nakita yung mga motor dyan dumadaan na papunta ng bukirin nila, pagbigyan na kahit man lang walang helmet dahil papunta naman ng bundok mga yan, hindi pupunta ng city yan. Bawat batas natin mayroon tayong exemption for reconsideration. Depend by situation. Tama ba yung ginawa nyo na yung tao na yon, inano nyo, binaboy nyo, na parang, iwan ko, parang di kayo tao? Malaki pagkakamali nyo, alam nyo bakit? Ngayon, nagmukha kayong tanga. Yung tao na yon, mas mayaman pa yon sa inyo. Farmer yon at nagmamay-ari pa yon ng dalawang sikat na resort dyan sa Panglao-Bohol na yan. Kayo wala kayong ganyan. Ang pera nyo galing sa kulimbat dyan sa kalsada. Yon ang totoo. LTO, wake up. Huwag naman kayo masyado mangharas ng kapwa nyo tao. Tao din kayo. Nang lalaki lang tiyan nyo, galing sa pagkukulimbat nyo dyan sa kalsada. Pero yung taong binaboy nyo, lehitimong farmer po yan. Pero ang totoo, mas mayaman yan kaysa inyo. Mga LTO kayong buhaya kayo. Akong subukan nyo damputin na mayroon akong daladalang mga ganito, emphasize ko sa inyo din ang batas kung anong meron. Kasi sinabi ko na, every rules and regulation, we have our exemption. Depend by situation. Alam nyo yan, mga sir, taga LTO, dahan-dahan kayo. Sorry guys no, ang video na yon ay na-additional ko na lang. Dino Siebert ay Bilasco at ako, Bilasco, dugong Bilasco din ito. Nasaktan ako sa napanood ko sa inyo, LTO. Binaboy yung tao eh. Naku po. Huwag sana magkataon na tayo ang magkakasalubong sa kalsada. Binaboy yung tao, pasalamat kayo. Mabait ang pamilyang Bilasco na yon dyan sa Bohol. Kahit kung hindi, iwan ko lang. Lalo na yung kapatid niya na ex-vice mayor at ngayon tatakbo bilang mayor itong 2025. Napakabait ng mga tao na yan. Nagkamali kayo ng inyong inapakan. Porkit ba ang tao dugyutin tingnan madumi yung paa, nakatsinilas, nakashort, mukhang malago, gaganyanin nyo yung tao, kakaladkarin nyo, kakatayin nyo, na parang baboy. Huwag ganon, LTO. Tao kayo, tao din yung nasa kalsada, siniservisyuhan nyo. Nagkakasahod kayo dahil sa kanila. Dubli, tripli pa nga kita nyo eh. Hindi lang sahod, yung pambubuhayan nyo pa sa kalsada. Yun ang totoo dyan, LTO. Wake up, huwag naman ganon. Guys, please leave a comment below guys. Ito pala yung picture ng mga LTO na nasa Bohol. Under to sila ng Region 7. Region 7 LTO. Ito yung picture nila. Panoorin nyo guys.